So, for today's vlog, matutulog na lang din ako dapat kasi nandun yung mag-ama ko sa kwarto. So, natutulog na sila, nagpapahinga na sila. And, ako, ito, gumagawa ng content kasi hindi ako makatulog. And, kahit uminom na ako ng maintenance ko regarding sa cholesterol and then sa high blood ko, which is hindi pa siya ganun kabilis mag-effect. So, yun siya. Pero, share ko na rin sa inyo, guys. So, etong patulog ko, nasuot ko na ito na nag-azure ko. So, sobrang comfy ng tela. Yun yung pansin ko. Tsaka, favorite ko to na suot-suotin pagka matutulog. Ganyan. So, back in the day. Back tayo dun sa Azure days. No? Yung nag-overnight ako dun. Nag-try ako mag-PT mga month of September. It was negative. Negative yung result. Then, napansin ko, month of October, hindi ako dinatnan. So, yung September ko is, yun na yung last nung mga before mag-end ng month of September. Ganyan. So, bali, nag-PT ako ng mga bandang November 6 last year. And, na-confirm ko na buntis ako. Akala ko kasi delayed lang ako ng month of October kasi minsan talaga nandi-delayed din ako. Kahit regular naman yung menstruation ko. So, and then, bigla sa akin ng flashback na ganito rin yung nangyari sa akin 13 years ago. Since 13 na si Drake. So, 13 years ago, nag-PT ako siguro mga month of November. Just to confirm. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako dinatnan. Or dinatnan man ako, pero spotting lang. So, ang lakas confident ko sa sarili ko na hindi ako buntis. Ganyan. Kasi nag-spotting siya. Ganyan. Pero, yung spotting na yun, it's a sign na buntis ka na. So, yun yung at least kay Drake may sign. Dito sa isa, walang sign, me. Pinagdadasal ko kahit spotting lang. Yun lang, para, mamark ko, diba, sa sarili ko. Buntis ako, pero hindi. Talagang hindi ako dinatnan. So, iba yung pregnancy ko sa kanya. At iba rin yung pregnancy journey ko kay Drake. So, yung pregnancy journey ko kay Drake, humiwalay siya sa inunan niya. Kaya siya nalunod sa dugo ko. And, yun din yung isa sa mga reason kung bakit nag-stay siya sa NICU for 3 days. Bago kami ma-discharge, actually, nag-stay siya doon. Tapos, habang naka-blood transfusion ako, hindi ko siya mapa-breastfeed kasi nag-underwent ako sa blood transfusion that time. So, ang kinaibahan sa public, since sa private ako nanganak kay Drake, tapos dito sa isa public ako nanganak, ang kinaibahan is, yung mga bawal, yung mga bawal, pwede sa public. Yun siya. Tapos, yung mga do's and don'ts, applicable siya sa private. So, medyo weird at first sa akin kasi bawal ako minom ng malamig. Pero pinapayagan na ako eh. Pinapayagan ako minom ng malamig. Though hindi lang ako. Yung ibang mommies na kasama ko na nasiis din. Kasi iba yung yung case namin. Ako kasi high risk kasi gawa ng high blood ko. So, yung katabi ko is same lang din. Then, may mga iba kaming health issues nung after namin mga anak. So, habang nag-recover kami doon, it's just happened na yung potassium is bumaba. So, I thought na baka pwede ma-discharge na ako kasi it's been like 4 days. And ayoko magtatagal sa hospital kasi una sa lahat wala akong proper natulog. Talagang ramdam ko na mababalo ko dito, magkaka-anxiety ako, ganun. So, iba yung
experience na naranasan ko sa public. Kasi habang nakakatheter ka, pitpit mo yung swero mo, you have to go to the toilet. Tapos yung baby mo habang tulog, kasi newborn siya, pwede mo siya iwan sa kama. And as long as hindi pa naman siya nag-determine, hayaan mo na siya to. Pero bantay-bantayin mo pa din. Or ibinin mo sa ibang mommies na kasama mo sa bed. Para makapunta ka ng CR. Tapos, ang napansin ko doon is, based on my own experience na din, since first time ko mga anak sa public, ikaw lang talaga hindi, wala kang bantay, wala kang kasama, hindi mo kasama yung partner mo. So, ikaw talaga lahat, ikaw lahat ng mag-aasikaso. And nakaka-postpartum siya. Mas nakaka-postpartum pala if ikaw lang lahat. Tapos, iba yung advice ng nurse, iba-iba. Bawal ka magkikilos, bakit ka tumayo? Yung isa naman, magkikilos ka, hindi pwede nakahiga ka. So, hindi mo na alam kung sino yung susundin mo sa kanila hanggang sa maiirita ka na kasi given, operada ka. Ganun naman kasi lagi ang side effect ng CS mom, gaya ko. Irritable kasi kaka-opera lang. And then, given, sakit pa rin yung tahi. Pakitim, ganyan. Pero, may antibiotic naman na ini-intake after the operation. So, pero pagka medyo makitip pa din, nag-i-intake pa rin ako ng Bephenamine. Kasi, isa tayo pumipitik siya yung pain. Pumipitik yung pain. Yun. And, I don't wanna share it more. Pero alam ko may mag-comment dito ng mga CS ma'am na gaya ko. So, yeah, we can talk about it. Siguro sa live mo na lang. Para mahaba-haba ang chismisa sa TikTok live. Yeah. So, shinare ko na ako saan ako nagda-live. Yun lang guys for tonight. And, good night. And thank you for watching all of my videos and reels. Don't forget to subscribe on my YouTube channel as well. And like, share, click the bell notification button for more upcoming videos. Bye!